akong marunong Bisaya kasi galing po ako ng Maguindanao. So, Tagalog na po. Mix lang po siguro. So, meron po tayong 7 na priority areas po para masabi po na healthy po tayo, no? First po is, dapat po nating bantayan is yung nutrition at diet. So, hindi lang po sa bata po, no, na dapat healthy po ang isang tao. Kailangan po, for example, sa anak po natin, kailangan po natin i-make sure na healthy po yung lahat ng kinakain niya. Huwag po masyado sa chichirya, especially po na mataas po yung salt content po ng chichirya. Tapos, ugaliin po na i-engage po natin yung mga anak po natin sa mga catch and run para po makapag-exercise po kasi mahalaga din po na pagpawisan po sila na. And the next po is kalusugan ng kapaligiran. So, aware naman po tayo, di ba, na ngayon po parang dumadami po yung cases po ng dengue natin. So, ang gawin po natin kapag alam po natin sa sarili natin na ang area po natin is madali po siyang pasukan ng tubig. For example, sa basura po na pwede pong pamugaran po ng mga lamok. Next po is, isa pa to sa importante yung bakuna at pagpapabakuna. So, as a parent po, no, responsibility po natin na pabakunahan po yung mga anak natin kasi ngayon po, di ba, nag-aaral po yung mga anak natin para sa atin din po na confident po tayo na nasa school yung bata na ligtas po sila. The next is paggamit ng droga, paninigarilyo at pag-inom ng alak. So, iwasan po natin ito, no, especially po yung anak po natin na makalanghap po sila nung usok po galing sa sigarilyo kasi isa po siya sa dahilan po na yung anak po natin na magka-problema po siya sa lungs kasi malaki po yung impact po ng second chain smoker po kaysa po sa mismong tao po na naninigarilyo. The next is kalusugan at pang-sexual at pang-predictivo. So, kapag may mga anak po natin na teens po, yung 9 years old or pataas na po, i-engage po natin sila sa yung pag-uusap po na comfortable po sila and ma-share po nila yung ma-share po natin sa kanila yung education po about sex, no? Kasi importante po yun para maiwasan na rin po yung mga abuse, at least po kapag nakaranas po yung anak po natin na po tayo. So, malidiscuss ko po siya further mamaya kung ano po yung cancer po na yun na pwedeng maiwasan as early as 9 years old po yung mga anak natin kapag binakunahan. Next is, para maiwasan ang dagdag gastos dahil sa pagkakasakit. Diba po, mahal na po ngayon ang magkasakit kasi kahit po nasa public po tayo, charity, may mga expenses pa rin po tayo sa pang-araw-araw na pagpunta sa hospital. Siyempre, mahal po yung pamasahe ngayon. So, yun po. Next is, para mas ligtas na pagtatrabaho at pagpasok sa paaralan. So, yun po yung sinabi ko kanina na kapag ang anak po natin pumasok sa school, confident po tayo na okay lang kasi nabakunahan namin yung anak ko kahit sa isang klase o may isa o dalawang bata na nagkasakit, medyo may confident tayo na masasabi natin na okay lang kasi nabakunahan yung anak ko compare sa wala po talagang bakuna yung anak natin. Mas po siya, mas vulnerable po siya sa mas lalo po yung sakit. Ito po yung mga bakuna na binibigay ko sa bata. So first po is yung BCG and hepatitis B vaccine. So sa mga mamis po, diba, kapag nanganak po tayo, iba po yung agad-agad na binibigay mga baby natin. So, as you know po, kahit naman tayo na matatanda, diba, pag sobrang na po, ubo, mahirapan din po tayo ng vaccine. So much more po sa mga baby po natin. Then next po is yung hepatitis po at yung pneumonia. Then ang next po na vaccine po natin is yung OPV po. Oral po yung vaccine. Diba, pamilyar naman po tayo, diba, may mga nag-house to house po ng mga boost po ng polio po. So, oral polio vaccine is nagbibigay ng protection laban sa polio. So, yung polio po is napakadelikado po siya, no, isa po sa kung makikita niyo po ang isang polio patient po ay yung kanyang paa is maliit yung isa normal yung size. So,
Next po is yung pneumococcal conjugate vaccine or tinatawag natin na PCV. So, ito yung nagbibigay po protection sa laban sa pneumonia at meningitis. So, ito po yung sinabi ko po kanina na may mga specific po na mga infections, for example po sa utak, which is yung meningitis or yung then pneumonia. So, may iwasan po natin siya, no, kasi may mga vaccine po siya. Although po na, and then po, magkasakit lang po yung bata dahil sa, for example, yung anak po natin na meningitis, at least po, hindi po ganun kagrabe yung impact po sa ating mga anak. Then, next is inactivated polio vaccine or yung IPV po natin. Nagbibigay dagdag protection laban sa polio. Kung kanina meron po tayong IPV, ito naman po IPV. Ito po yung ini-inject po sa baby. Kung kanina po, pinapatak, ito po siya yung ini-inject. Then next is yung measles, mumps, and rubella. Or nagbibigay siya ng protection sa polio at rubella. Diba, alam naman po natin na may mga times po na nagiging uso po yung tigdas po. So, para maiwasan po na yung anak po natin, hindi po siya magkaroon ng tigdas, pwede po natin siya pabakunahan itong MMR vaccine kasi ano din po siya, para siyang pentavalent vaccine ito siya kasi parang 3-in-1 din po siya na vaccine. Then next. Next po is yung HPV or yung human papillomavirus vaccine. So ito po yung sinabi ko kanina na may specific cancer po tayo na may iwasan kapag nagpa-inject po tayo. So ito po ay para sa special population. And ang pwedeng makatanggap po nito ay yung 9 to 14 years old po natin na mga anak. So na babae. So kung meron po tayo anak na 9 to 14 years old na babae, pwede po natin sa health center and pabakunahan po nitong HPV. Kasi ito po siya yung nagbibigay protection ng sa cancer sa cervix yung nasa anak po ng babae. So, may iwasan po yun kapag nagpa-inject po tayo as early as 9 to 14 years old, pwede na po. The next is yung influenza vaccine. Attendance. So, ang influenza vaccine ay protection laban sa influenza o tangkasa. So, kapag meron po tayong mga lola at lolo, pwede po silang samahan na pumunta sa barangay health Attendance. center para po na nakakapagpunta ng influenza vaccine. Ano po yung influenza vaccine? Ito po yung para maiwasan yung tangkasa po yung mga lola at Gamay ra kung luwer. And ito po, binibigay po siya 60 years old pataas po. And then, alam ko naman po kasi natin na